Hindi masyado klaro sa akin yung sinabi mo. Bubuha ko ngayon ng tailgate guys. Ayan, ang drawing niya yan. Ito. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. At may isang siguro. So, ilang dati bang po? I mean, 3 to 4 yung sa halip sa gym bag. Dapat siguro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kasi 145 million at 3 gym bag, gym bag, ano yung malaki yun? Baka hindi ka mahaba. So anong issue? Oo, na-withdraw na nga. O ilinagay sa dapat ba? Kung saan man ilinagay, anong problema? Patunayan nyo, may nakakaon binul sa'yo ni BP Sara. Pero pag ilabas ng pera, usual, ang usual, alam dyan. Patunayan nyo, baka siya talaga, kahit pa yung boss. Baka nagkakamali kayo. Dapat precise. Ito naman si Madam, di ba kayo nag-rehearsal? Hindi ba nagpunta sa rehearsal itong si Rapi Tulfo? Sira, hindi ka ba nagpunta? Ano si Rapi Tulfo? Punta ka. Ano? Dapat ginadjust ka nyo yan. Bakit naglabas? Ang lumabas, ang pinaglagyan. Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate and precise kasi hindi dapat yung parang conclusion lang. As much as possible. Four bags, sige na, 4 bags na. Kasi sa rin mo talaga eh. Ganun ka na amount. Minsan yung bangko nag-o-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa... Bakit sa'yo may nag-o-offer? Nag-o-offer ka ba ng ganyang kalaki, boss? Lugar na gusto nilang pupuntahan ng kaya mo. Wala naman ba so itong aming car o aming vehicle. Hindi ka na-provide ng gano'n? Hindi po. Wala po kasi kami ng mga agreement regarding po sa services, fast services po, or fast delivery. So, hindi nag-request yung OBP ng cash delivery through aming vehicle papunta doon sa Wala po. office. Okay. Curious ako, sino itong, meron isang pangalan kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez sa pagkakalaman. Kasi di ba sa baba, nakalag Rosaline Sanchez and then there were portfolio signatory doon sa pag-isang cheque. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez. Ah, Sa pagkakalaman ko. ang alam ko po siya po yung sa finance. Sa kanya. Okay, nabanggit ko ng prior dun sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po yung tumatawag? Sino? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano ko nalaman na sinisipilin mo sa kayo tumatawag ko? Namit ko na rin po siya sa branch. Yung open po sila ng MDS account po. Okay. Nasa naman, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-ibig talaga ng pera niya. Kadalasan tinatawagan pa yung principal, wala kang ganang klaseng protocol in place. Wala na po kasi may advice na po siya. Wala na. May advice na po siya. Bago po yung dahil Senator Judge Rafi. Next to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. Maraming salamat Are you ready? presiding Sila ang officer. Papaluin ko lang po, yung cheque ay mula po kanina. Wala po sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung kasi po siguro yung talaga sa cheque po ng From the president. sinabog na to. So this is OVP
funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDOT. Tama po? Basta si Miss Gina, yung payment ko na Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency kung nagpapakan niyo po na parang ito naman, do you do any reporting or wala na po? Ngayon, sa flood control, yung mga DPWH, naglalabas ng 300 million sa land, 500 million. Pinamili ko kayo, hindi ang agency. Sa dam. Sa dam. Sorry, hindi po yung Amaru na hindi po pwede mag-source ng information sa reporting. Sa reporting. Okay. Amaru po. But what do you think about that? Kami nililili ko yun. Yung mga sa abli, nilabas yung tayo ng mga abo. Sumagot parang di ako po. Government transactions po ba ay Kung sa akin po, Nakakasagot po ng elementary po. Hindi, pwede nyo sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. So, kayo Branch po manager, alam po yung dear, mga dear, rules. dear. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po. So, sakop po. Puputol na guys. alam mo naman kasi, di ba? Nag-aaktos yung aking nga, Bob, alam mo naman, paano ako magpipresidente yan? Di ba, di mo alam. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po? Yun nga po. So, I invoke po na mag-proceed po ako magsabi po. Okay, let me rephrase. I'm sorry, for me, these are simple questions. Abang sa total amount? Tama po ba? Tama. Opo. Magkano po yung unit? Above, what amount po? More than 500,000. Or any amount above 500,000, whether private or
In government. Wala. Kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they have, I don't know how much now, 10 billion. Umpisan muna natin yung prosecution. Ang gawin na namin dito. Yola said, sir, maraming staff sa mga ports, airport at seaport. Pwede sa tayong fund na kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we have to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I have to call the president of Land Bank and say, sir, let's just grant it. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just Ako, magkabaala na naman itong si Pinacture. Oh, check mo yung ano na yan, BFF. Oh, siya sa nag-transfer ng 50 million na sa ano, sige. Kaya ang dream namin, meron mo, ang 50 million, ng bakos. Illegal doon sa attachment. Because the main difference when it's a private account. So when it's a private account and they don't usually, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000 or 100,000. It's theoretical lang, so hindi ito covered ng bank. Sabi niyo, as long as the people you identified with, so whether that's DPWH, basta everything's in order. Magtataka ka lang pag sobrang yung release it. Thank you. Yeah, that's right. Thank you. I'll just clarify that point. Thank you, Senator Judge Alan. Senator Judge Rizal, the bearers is recognized. Ito si Liza. Ma'am, when you're ready, Isa lang tayo. Sabi na, hindi na sinasabi ni Rizal. Namilis ko na yun, ha? Oo. 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang? Opo. Okay. And then, unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. First time. First time. Kung walang flood control, ipinasa sa malito. Kasi yung bago napunta sa mga contractor, yung withdraw ng DPWH. Hindi naman yung rekta, konsentuhan ka agad, hahati-hatiin yung mga maleta, yung kaya ng masa. Hindi naman yung gawin yun. Hindi naman pwede yun. Naglaro na bagay sa kanila. Galing nag-back yun, kinuha ng DPWH. Pagdating sa mga contractor, doon pa lang nila ihahati-hatiin sa mga pinagbigyan nila. Siguro walang account yung DPWH dyan sa ano, yan sa land bank, dyan sa pinamimilikan nito si Madam. Kaya very unusual sa kanila. Patawag niya,
Shout out sa nag-iisa kong viewers. Sa mga ghost project. Ang bibra. Sabi na nga kanina, unusual yung amount. First time, may ganyan amount na 125 Okay po. million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihin unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang nakuha. Sa other, ano naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga check sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Okay. So, hindi lang yung laki ng halaga na 125 million ang unusual. Unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag-kinuha in unusual? Or meron bang lowest amount na pag-kinuha in cash sasabihin nyo na yung unusual? Pwede naman po namin sabihin na unusual, let's say kung over, let's say 500,000. Over 500,000. Sasabihin nyo unusual. For the particular, let's say po yung Yes. ganun po. For the particular client. Ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Kaya ka hindi magiging transfer sa mga tanong mo na yan, Lisa eh. Ayusin mo ha. Kung birapan mo ka manunalo presidente niyan. Depende po rin sa yung kliyente po. Depende sa kliyente. But, kung sino man kliyente aside, nasabi yung unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha. Pwede nga po, depende po sa depositor po. Kung regular nga sa kanyang mga ganun withdrawals or what, it's pero kung parang for the first time na encounter namin that much, Unusual. Oh. Pero pagka nag-withdraw sa ulit naman ng kalaki, usual na kasi dalawang beses mo na ginawa eh. Dahil nga first time lang doon sa branch na yun, unusual. Kasi nga trinars pa kami yung number record ng OBP sa kanila. Kaya unusual. Kasi siguro nag-siyas ka na, no? Ano yung mga kapatid ano pa si Lutang, si Ligaw, si Lenny, ang pinili. Kasi, 32 years, hindi tatlong dekada. Masasabi natin, once in a lifetime, yung ganitong amount. Alright, so, Secretary Alvin, tutuloy ko po sa second round. Thank you, Senator Joel. Lisa, tanong mo na ibang dito sa akin. Intelligence, ilabas mo si Senator John. Ilang bayan ba? Ilang bayan ba? Senator John. Ilang position nila? Ilang bayad? Madam Witness, hindi po yung unusual and gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, ano yung masasabi na ito'y unusual? Any depositor naman po, kung hindi naman po ganun yung statement ilang nabago po ng ganun. Kaya po, naano ko siyang unusual. Kung ganito po na 4 na beses na nag-withdraw na 125 billion, would you say usual na siya? Unusual na po. No, kasi 4 na sunod-sunod na. Yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod. Nagiging usual na po ba siya? O unusual pa rin? Pwede naman po. Unusual. Kung sunod-sunod naman po, naging ano na po siya. Unusual na. Unusual transaction po yan. Oh, oh, ito na, nagtanong si Senator kay unusual, nagtanong na Senator, usual ito. Kung ganun nga po, na 4 na sunod-sunod, usual transaction siya. Opo. Oh, ito. Oh, usual na. Because as I understand the process, the DM would Ano ba yan? the funding, Labo. of cash allocation, and then the agency authorized. Wala na bang mas mahusay na witness dito? Wala na ba?
effortlessly. Ito na ba talaga? Yan ang gawa ko guys. At kayo, Mabubuo, sa iyong bank, tapos sa land bank, magpupulwil. binibigyan na kayo na at ang pay dito sa pamilya ng business. Ginagawa ko po yung pag-issue ng cheque po ng mga employees, bonus, So, bakit po nilabas ang sarap iyo o yung pera? Ano yung dokumento yung actual na nakatanggap ng ninyo at yung masusing solusyon? Kasi sabi niyo na, I'm sure, the first withdrawal, as you mentioned, it's unusual. So, ano yung mga talagang sinusunod ninyo na dokumento? supported naman po ito ng advice. So, once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. So, yun lang po yung inyong sinecheck. Opo. And that's it, you release it right away. Yes, sir. And binanggit niyo po kanina, hindi ito suspicious. Para sa ano po, hindi po siya suspicious. Hindi siya po ay legitimate. Okay. Abot mo, mga taga-isip. Hindi na dahil ba tayo? Unusual pero kasi kahit ako, mag-withdraw ako ng 500,000. Oo. Pagkain naman yun. Kung nga rin, naglalabas lang ako, 1,500 pesos. Kasi hindi ako, Diyos ang galing yan. Diyos ang galing yan. Pero kung business ka naman, may business ka, wala problema. Yung problema nga dito, lahat tayo, unusual. Pag sunod-sunod na, idol ko pang back manager na to. Sana lahat ng back manager na one last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi mo, hindi usual, biglaan, 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi nito? How far in advance was land bank informed that these amounts of physical cash will be required for each transaction? Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OPP na meron po silang ng cash requirement. So, sa amin naman po, pinaprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash. 24 hours tayo na po. Pwede naman po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized for 2 minutes for a executive. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Ms. Constantino, sundan ko lang po yung tanong kanina ni Senator Lisa. So, in your 32 years in land bank, hindi pa ho kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Ano ba? Ano yung pinakamalaki na kita ng withdrawal? 1 million. Mga 124 million. 25% dito. Nabigyan na kayo. Yung mga kasama nito sa ano sa branch, kasama siguro yung mga kasama. Kasi nga ano naman ito, si ma'am, ito nga, 500 million, di ba nabit sa akin dito eh. Isa, yung pinakamalaking nakita niya o na-experience niya, Ano 500,000? 500,000. And next, Pinakamalaki na 100,000. 30 years. Ay, wala ka siguro ko yung pambang manager, kasi nagbabago sa branch mo. Habang nakikinig ng ano ni Sarah guys. ito na, 125 million. Ang sa Boulevard, maraming negosyo dyan. So, ayun siya, maraming private companies dyan. Kaya may nakita na kayo cash withdrawal sa mga private company na ganito kalaki in the 150 million. Mostly po na
kasi mahirap kasi magdala ng cash. Kaya, delikado. Pero ito, kaya na, ano to, mga gagamitin sa intelligence, hindi naman pwedeng cash. Siguro, first time itong sinabi na naka-encounter na government official, yung pondo hindi na-andon. Hindi ko na po maritain na ano. Ano siya, nag-uusap kayo? Typically, rinireport ko sa AMLAC yung mga ganitong kalaking ano. Na-report nyo na ba? Na-report nyo ba? Hindi yung detalye Ang tanong lang naman kung na-report yung kalaking cash withdrawal sa AMLAC. Alam ko po ang landakan po. Alam ko ay compliant sila sa when it comes to reporting po. So, nare-report siya. Compliant po kami. Thank you, Mr. Casino. Senator Judge Pangilinan. Hi, Senator. Dito. Hey, very nice. You have to see, sir, you have 2 minutes. Magandang umaga. Una-una, si Gina Costa, kilala niyo yung bilang Special disbursement officer, tama? As paying po ng checking. Hindi bilang special disbursement officer. Hindi po. Kung saan pay, hindi, at sinabi na iba ang tinatawag sa inyo na 2 days in advance. Iba po. Diba? Sino yung sinabi niyo tumatawag? Si Miss Bernard. First time, ano yung kalaking talaga. Kaya sabi niyo ang mutual. Dahil kayo depositary, Kasi ako si kasi si Tono sinunod sa parang maalam bumalag sa kanya. government bank, diba? Kaya ako kung ma-reply kasi nga po, kagaya sabi ko kanina, lahat po ay nakonject po sila sa mga transactions. And most government agencies use checks Check or online transactions. or online checks. Okay. So, and sinabi mo, ang average na cash transaction sa inyong Marami pa. withdrawals, 5,725 million na cash, yung average is about 500,000. Pwede po or lower than that. So, malaki yung agwat, no? Opo. That's why you say it's a discount. Okay. I have no other questions, Mr. President. Just to manifest, earlier, the witness said that she's bound by the confidentiality rule.
under the AMLA law. But we take exception to that, but I understand that we will be taking this matter in another article. We will not commit that we cannot disclose this information, this being the impeachment court. But it being dahil ito'y itatakal sa ibang articles of the corporation, we will not pursue it. I mean, articles of impeachment rather. Is it Article 2? Then we will not insist and we will not push the issue at this time. On the record, Mr. Secretary. Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the NLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the NLC. That bank officers are those authorized to report those suspicious transactions in the But at the same time, prudent in respective answers regarding dahil kung ito yung mababinanda rin sa kapatid Is there no other Senator Judge Freeman, before we go into the Oh! Ano ba kita? 905 yung score na ginawa mo, di ba? Oo. 905.
Guys, yung gusto matuto mag-aluminum fabricator, panoorin yung mga video ko. Ang maganda dito guys, madali nyo sa yung materialis, walang mga ano, yung bang ang iba, bubuuhin mo na lang dito, mano-mano, ikaw magpuputol, spatin mo, mano-mano yan, tapos diskartan mo na para mapabilis yung gawa. Kaya, tututo ka talaga dito. Tulad ng mga kapanin, matalis ko, mga putol na yan, nakakit-kapit ko na lang, ito talagang sampo siya. Ito parang puputol, ito mga susulat. Ang natapos mo putulin, sipulin, hindi ako magpupulwin. The Honorable Laguna may proceed with our opening statement. Yes, what is the pleasure of Attorney Go? This matter, but as I expressed before, sometimes statements of fact and law, from the mouth of any witnesses who will be presenting. So kindly, Kaya ako linalagyan nito guys, para hindi siya magasgas pag nag-style sa mga with respect to your own statement. You may proceed, ma'am. Subject to this one always. Thank you, Mr. Robinson. This is about 5 years. magkakabit na tayo. Basic lang to. Ay, mata yan pare pag uwi ko. Ay, yan sa akin.
Ano sa atin? Wala 6,000, 8,000 wala na. Double check, I think it's reasons are the Waldo. Guys, okay na. Frame na lang ako lang. Yan. Yung gilid na lang. Oh, basic lang naman yan. Yan o. Lilinisan na yan. Linis na yan. Oh, nakalive. Ito yung ano ko. Finishing. Si boss. Electrician. Kape. Ito na yung susunod kong ikakabit, guys. Tapos na ako dyan. Yan. Ganyan ang itsura niyan. Yan. Pag nabuo. Ayun yun. Natapos ko nung isang araw yan. Yan. Ito yung ikakabit ko frame. Nakaready na rin siya. Yan. Putulan ko na lang yan. So hanggang dito na lang muna mga kaloy. Hindi pa yung kumpleto, puputol pa ako ng frame. Ayan o.
Bali, 2 days yan, binubuo. Kung ikaw lahat ang gagawa, puputol, lahat, welding. Hindi basta pag welding yan, may ipit yan. Okay guys, hanggang sa muli mamaya ulit, pag buo na, mag-welding.